Okay, baka ito na ang phone na hinahanap mo for 2023. Ito ay ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Tara, try natin to. So, kaka-release lang ng mga pinakabagong mid-range phones from Xiaomi. Actually, may isang budget phone, Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro 5G, at saka Note 12 Pro Plus 5G. At syempre, unahin muna natin doon sa Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Yung dalawang phones, tatry natin makover din dito sa channel. So, syempre, kung hindi pa ka nakapag-subscribe at inaabangan nyo ang mga review nun, mag-subscribe kayo. Tapos, i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Anyway, simulan muna natin syempre by unboxing this phone. Pagdating sa Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, nakuha naman natin yung typical na Xiaomi unboxing experience. Nandyan sa kulay puting box natin yung render ng ating phone, yung pangalan ng model niya, and then pag tinanggal mo yung kanyang cover, may kita mo yung compartment kung nasan ang kanyang mga SIM ejector tool, documents, at ang jelly case. For the Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G na unit, dahil ito yung isa sa mga mas premium na unit nila, covered in protective paper yan kung saan nakalagay yung specs or yung highlights ng ating phone. And then, for the accessories naman, nandyan ang ating USB Type-C cable at saka ang kanyang charger. So, after unboxing this phone, again, for the mid-range phones nga of Xiaomi, wala na tayong included na wired earphones, but fortunately for this phone, kahit wala na siyang wired earphones, meron pa rin tayong headphone jack dito sa kanyang taas. Anyway, dun muna tayo syempre sa design ng ating phone. So, for this phone, ang nakuha nating color ay midnight black. And very obvious naman bakit ganun yung pangalan niya. Sobrang dark lang talaga ng backside ng phone na to. Pero at the same time, sobrang glossy and reflective niya. To the point na pwede kang magsalamin actually sa likod ng phone mo. Not sure if on purpose tong ginawa ng Xiaomi para kaya mong mag-Gen Z selfie using your phone. Pero ayun nga, it's a nice use case para sa design ng ating phone. Syempre, dahil glossy yung likuran ng ating phone, hindi talaga may iwasan na magkaroon tayo ng mga fingerprints and smudges. Pero ayun, syempre, with our jelly case, may iwasan natin yung mga ganitong bagay. For the design itself, masasabi ko medyo or talagang na very minimalist yung dating or very simple yung itsura ng ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G kung saan black lang talaga yung likuran niya. Para sa camera, nag-iba sila ng onti this year. Still rectangular pa rin yung camera setup natin, pero yung mga cameras na available nabawasan compared to last year. So back design wise, medyo different or talagang very different ang ating phone compared sa kanyang predecessor. With the form factor naman, dito natin masasabi na medyo similar naman siya sa kanyang Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Kung saan, very flat lang talaga yung phone mo, flat sa likuran, flat sa harapan, and again, ito yung trendy na form factor sa mga phone ngayong 2023. Alam mo, mas gusto nyo ba yung ganito ka-flat lang talaga na harap at likuran ng phone? O mas gusto nyo ba yung curved or slightly curved na backside or even yung screen ng ating mga phones? Comment nyo below, as in curious din ako kung mas prefer ba ng mga tao yung ganito talaga ka-rigid yung dating ng kanilang mga cellphone. Anyway, design overall para sa akin nakapaghatid ng classiness, yung ganitong pagka-all black lang talaga ng Redmi Note 12. However, minsan pwede mong isipin na sobrang simple or basic niya to a fault. Dito sa sides ng ating Redmi Note 12 Pro 5G, powder finish yung meron siya, and dito sa kanyang right side ang kanyang lock button that doubles as a fingerprint sensor, and then nandito din ang kanyang mga volume buttons. Nandito sa taas ang kanyang headphone jack, tapos meron tayong speaker grills dito, and then finally dito sa baba naman another set of speaker grills, ang ating USB Type-C port, and then ang kanyang SIM card tray. So for this phone, unahin muna natin yung viewing experience ko sa kanya. With the Redmi Note 12 Pro 5G, meron tayong OLED display. Gumagamit na tayo ngayon ng Dolby Vision para sa screen natin. So, mas makakatulong to para ma-improve yung depth at saka color production ng screen natin, giving us an overall better viewing experience. Personally, hindi ko gaano ma-differentiate yung effect ng Dolby Vision dito sa ating Redmi Note 12 Pro versus doon sa predecessor niya. However, ang masabi ko lang, maganda talaga ang screen ng ating Redmi Note 12 Pro 5G. If ever na mahilig kayo manood ng mga videos, for sure may enjoy nyo yan on this phone. Tapos kung mahilig pa kayo maglaro ng mga games, ayun, meron pa rin tayong 120Hz na refresh rate para sa kanyang screen. Aside pa dyan, same pa rin at na-maintain niya yung size ng screen niya from last year. So wala tayo gaanong adjustment with
For the speakers, same pa rin as before na nakakuha tayo ng stereo speakers na para sa akin, isa talaga sa mga na-appreciate ko sa mga Xiaomi phone. Since hindi naman lahat ng mga phones, lalo na pagdating sa mga mid-range at saka budget phones, nag-offer ng stereo speakers para sa kanilang audio. So sa lahat lang talaga ng audio at saka video na qualities ng ating Redmi Note 12 Pro 5G, for sure, ma-enjoy nyo ang viewing experience nyo dito sa inyong phone. Of course, after testing ng ating Mobile Legends test na max brightness, max volume, tapos naglaro tayo after 2 hours, na-drain ang battery natin from 100% down to 71%. And upon checking sa test ko ng predecessor niya, mas mabilis ma-drain ng slight ang ating phone. However, when it comes to performance across the board, still nakakapagbigay siya ng average performance para sa atin. If ever na mahilig kayong maglaro sa mga phones nyo, kahit mga 4 hours kayo maglaro, hindi naman malulobat agad ang inyong Redmi Note 12 Pro 5G. Although, sinasuggest ko pa rin na huwag na kayo maglaro ng ganun katagal sa inyong mga phone. Anyway, doon naman tayo sa charging niya. If in case malubat ang inyong Redmi Note 12 Pro 5G, meron siyang 67-watt charger na very impressive talaga for me kasi kung ikaw on the go talaga lagi at hindi mo kayang mag-charge or mag-antay ng sobra para ma-full charge ang iyong phone, with this phone, kaya mo siyang ma-fully charge in under 1 hour. Actually, 45 minutes lang yung kinakailangan mo para ma-100% ang phone na to. So kung nagmamadali ka, actually kahit mga 20 minutes lang, enough na para maka-50% ang iyong Redmi Note 12 Pro 5G. Battery and charging wise, para sa akin, meron tayong good enough performance for a phone under 20,000 pesos. Finally, doon naman tayo sa camera, and I'm sure marami sa atin ang concern, lalo na pagdating sa phone na to. So for this phone this year, mas mababa yung megapixel count natin pagdating sa kanyang main camera, and then nabawasan din yung camera natin kung saan before na quad camera setup, triple camera setup na lang tayo sa rear cameras ng ating phone. Same pa rin naman yung aperture nila pero mas wider lang yung focal length natin, meaning mas less yung need natin na gamitin yung ultra-wide lens natin on this phone. Ngayon, syempre, tinest natin yung camera ng Redmi Note 12 Pro 5G at ito yung mga results na nakuha natin. Para sa akin, yung pinakakapansin-pansin sa phone na to, difference niya, especially from last year, yung mga colors ng kanyang mga output. Yung mga photos lang talaga taken with the Xiaomi Redmi Note 11 phones, madilim lang talaga para sa akin. However, this year, mas lighter, mas brighter, and mas vibrant na yung mga photos natin. Meaning lang para sa akin, mas prefer ko yung ganitong photo output sa mga Xiaomi Redmi Note 12, especially on the Pro 5G. Natutuwa ako pagdating sa kanyang main camera kasi kahit mas bumaba yung megapixel count natin, I guess mas na-improve nito yung low light performance ng ating phone. Aside pa dyan, sa post-processing, I'm sure na-improve din to ng Xiaomi kung saan mas less contrasty nga yung mga photos natin. And ayun, without overdoing it para magmukhang artificial lang talaga yung ating mga photos. Para sa akin, so far, ito yung pinaka nagustuhan ko na output ng mga Xiaomi phones kung saan hindi sila sobrang saturated, hindi sila sobrang sharp at hindi sobrang taas ng contrast. Meron kang magandang balance pagdating sa quality, sharpness, and detail ng photos mo, and even in low light situations, maganda ang performance ng iyong phone. Maganda in this case kung saan hindi siya super dark enough na kahit nga mag-night mode ka, hindi naman mag-super darken yung mga photos mo. And if hindi ka naman gagamit ng night mode, maganda pa rin yung quality ng iyong mga photo. If gumagamit ka ng ultra-wide lens, may tendency lang siya na maging mas lighter than doon sa kanyang main camera at maging mas less vibrant. And minsan, magiging washed out yung mga photos natin. So take into consideration na lang na kapag kumukuha kayo ng mga ultra-wide shots with this phone, umanggulo kayo ng tama o kaya hanapin nyo yung magandang lighting situation para mas maganda yung mga photos na mapoproduce natin with this phone. For zoom photos naman, meron tayong enough performance para kahit 2x zoom maganda yung mga photos natin. Pero syempre, doon sa mga max out na zoom na mga 5x, 10x, wag na rin tayo mag-expect, especially since under 20,000 pesos lang naman ang phone na pinag-uusapan natin. Lastly, for video, if plano nyo mag-content creation, merong magandang optical image stabilization ang ating Redmi Note 12 Pro 5G. Although, nagsustutter siya paminsan-minsan, lalo na kapag naglalakad or tumatakbo kayo. So, I do
suggest na gumamit pa rin kayo ng stabilizer or if ever man ng tripod kapag nagve-video kayo using the Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Overall, camera performance, whether photo or video, I would say na isa pa rin to sa may pinakamagandang performance, and comparing it to its predecessors, mas gusto ko overall yung output ng ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Maganda na yung mga output ng Xiaomi phones before, pero personal preference ko lang talaga yung mas brighter or mas vibrant na photos para hindi ko na talaga kailangang i-edit after kong mag-take ng pictures. Maganda yung camera ng phone na to at para sa akin, huwag niyong papalagpasin to lalo na kung 20,000 pesos ang budget nyo at naghanap kayo ng magandang camera. Ngayon naman, syempre, doon tayo sa gaming performance. If ever na mahilig kayo maglaro sa phone, considering na meron siyang 120Hz refresh rate, I'm sure isa din yun sa mga gustong ma-offer sa inyo ng Xiaomi. Meron tayong MediaTek Dimensity 1080 na chipset, and of course, benchmark natin ang phone na to at nag-deliver siya ng isa sa mga matataas na scores na makukuha nyo for phones at this price range. Not surprising kasi yun naman lagi ang ino-offer sa atin ng Xiaomi. Para sa mga scores natin, masasabi ko na isa ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G sa nag-o-offer ng above average performance na tipong kaya niya pang tapatan yung mga phones na di hamak na mas mahal sa kanya. Nothing sort of impressive for Xiaomi, pero kung titingnan mo lahat ng brands na available sa market natin, syempre matutuwa ka nga naman kung ang habol mo talaga ay performance and numbers out of a phone. Syempre, nag-game din tayo para talaga ma-test out ang phone na to at hindi rin naman siya nag-disappoint. So while playing Mobile Legends or Call of Duty, hindi naman tayo nagkaroon ng issue. Smoothly nag-run yung mga games na to at matataas yung settings na nakukuha natin. And even for a game like Genshin Impact, kaya naman natin siya malaro with low settings. Syempre, kung medium, magsastruggle na ang phone natin, and I do suggest kung habol nyo talaga yung pinaka-smooth na gameplay, doon tayo sa lowest settings for Genshin Impact. Overall, for most games na nilalaro natin on a phone, I'm sure kakayanin niya ng inyong Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. After gaming pa on this phone, what's even more surprising, hindi uminit or hindi gaanong uminit ang ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Alam naman natin yung record ng Xiaomi pagdating sa kanilang thermal management, and I think over the years, na-improve naman nila ito ng maigi. Considering na ngayon, hindi siya lumagpas ng 36.7 degrees Celsius, considering na, ayun nga, naglaro tayo ng 2 hours on this phone. Siyempre, I still suggest na after mga 4 hours, mag-break ka din sa phone mo para makapagpahinga siya at mas ma-preserve mo ang internals or ang buong lifespan ng cellphone mo. Overall, pagdating sa performance, if habol nyo talaga yung pinakamabilis, pinakamalakas na phone under a 20,000 peso budget na na-release ngayon 2023, most likely, isa ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro sa mga talagang tinitingnan mo ngayon. Finally, pag-usapan naman natin ang presyo ng phone na to. So, the Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G comes in two different variants. Yung mas mura, meron tayong 8GB of RAM with 128GB of storage na nagkakalagang 16,999 pesos. And then, para naman sa mas mataas na storage, meron tayong 8GB of RAM with 256GB of storage na nagkakalagang 17,999 pesos. At sa presyo na yun, ano ba ang masasabi ko for this phone? So meron tayong mga onting give and take for the Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Una-muna, from AMOLED, nag-switch tayo to OLED, pero yun nga, meron tayong Dolby Vision na on this phone. Tapos, mas mababa yung megapixel count natin para sa main camera, pero overall, mas nagustuhan ko yung color output ng ating Redmi Note 12 Pro 5G. Tapos, finally, mas mahal siya sa predecessor niya from last year. So, hindi ko alam kung trend lang ba talaga ng mga phone na magtaas ng presyo this year compared sa kanilang predecessor, or talagang ganun lang ka nagmahal lahat ng mga raw materials and of course yung mga CPU ng mga phone natin na napilitang magtaas ng presyo ang ating mga brands. Either way, reality is mas mahal ang mga phone ngayong 2023. And for the price increase natin sa Redmi Note 12 Pro 5G, considering na meron tayong very slight na price increase na meron naman tayong substantial upgrades, masasabi kong sakto lang ang price increase ng ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Haba na pangalan ng phone na to.
Anyway, comparing it however doon sa ibang mga phones na available from different brands, isa ang phone na to sa may pinakamaraming ma-offer pa rin sa inyo. Lalo na considering na meron siyang 67-watt charging na matcha-charge nyo in under 1 hour. Meron pa rin tayong 120Hz refresh rate, OLED display with Dolby Vision, MediaTek Dimensity 1080 na chipset, stereo speakers, magandang camera performance, magandang gaming performance, and definitely still one of the top or one of the best mid-range phones na makukuha nyo under 20,000 pesos ngayong 2023. And if ever naghahanap kayo ng phone na talaga makakapag-deliver sa inyo ng mga pinaka-matataas na specs, pinaka-matataas na numbers, definitely check this phone out. Nakapagbigay siya ng mataas na performance, magagandang values for a price na, ayun nga, relatively affordable compared sa kanya mga competing brands. Yun naman sabi ko for the Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Meron tayong mga onting upgrade pero still a really good phone to have ngayong 2023. Hopefully, nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ano nga ba yung mga performance or yung mga output na mabibigay ng Xiaomi Redmi Note 12 Pro para sa inyo kung ito nga ang phone na chinecheck nyo for this year. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe. I-click the subscribe button below. I-hit nyo yung bell icon. Tapos kung nakatulong tong video na to na mabigyan kayo ng idea kung ano nga ba dapat yung phone na kukunin nyo, syempre, i-like at i-share nyo na rin ang ating video. Tapos kung ano ang opinion nyo about the Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, comment nyo na rin below para malaman ko kung para sa inyo ba sulit or hindi sulit or maganda or hindi ba maganda ang phone na to. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.